it, okay. This is my little brother George. This is mommy. Ito yung design ko. Okay na? Okay, yung pinakita natin kanina, tawag natin sa type ng networks yun is mga radial. Kasi for instance, kagaya nito, madali lang tayo pwede magkaroon ng short circuit dyan kung kukunin mo yung bawat isa na. Kasi lahat ng nilagyan mo dito, lalagyan mo yan ng short circuit. So, sasolve mo isa-isa. Walang problema yan kasi, for instance, puputulin ko yan dito, lahat ng nandito sa baba, tanggal na. Or, wala siyang back current kasi wala namang motor. So, pwede na natin tanggalin to. Tapos, nakaparallel na lang siya sa kabila. Tawag natin dito, radial. So, we have a radial network. Yan yung muna, radial. Now, yung mga gantong type, tawag naman natin loop yan. Kasi makikita nyo, naka-form ng loop yan. Then, ganun rin yun. Pag nag-short circuit ka, lalagyan mo yan bawat isa. Ang problema, pag ganito yung gagawin mo, mahirap siyang gawin. Kasi, i-convert mo muna siya sa circuit, then kukunin mo equivalent impedance sa point na yun. So, hindi magandang gawin yung ginawa natin sa case 1 and case 2 using loop. So, pupunta tayo sa case number 3, which gagamit tayo ng matrix. Yung matrix natin. Okay. Meron tayong pangatlo, yung tinatawag natin interconnected. Okay. Ano ang difference ng interconnected sa loop type? Pag sinabi mong interconnected, not necessarily nagpo-form siya ng loop, pero pwede mangyari, meron akong power system dito, meron kang transformer dyan, then transmission line, transformer load, then meron tayong dalawang load, tapos ito, meron tayong papuntang motor. Then, naglagay lang ako ng connection papunta dito sa network ko na sabihin natin naka-loop type. Then, when nasabihin, nakakabit pa siya sa isang radial network. So, interconnected. Now, depende, yung interconnected is depende if purely radial ka, yung connection, madali lang gamitin niya ng short circuit or may combination ka ng loop. So, for this case, pag ginagamit natin yung radial, gumagamit tayo case 1, F2 lang. Pag loop type, automatically, case 3. And ito, pwede ka mag case 1 and case 2 or case 3. Depending upon kung saan mas madali. But ang problema, pag naki-case 3 ka, gumagamit tayo ng tinatawag nating impedance matrix. So, i-form mo yung impedance matrix na to. Okay. Now, assuming nag-form ka ng impedance matrix, ito na yan, ito yung example natin. Nag-form na ako ng impedance matrix. Ang tanong, paano mo isa-solve yan? Okay. So, gawin natin number 1. Ang gagawin natin is kailangan mong maglagay ng tinatawag natin na equivalent circuit or yung rate equivalent. So here, hanapin natin lahat ng mga nakakabit, etc. Ang sabi, magkakaroon daw tayo ng fault saan? Bus number 2. So bus number 2, ayan. A 3-phase short circuit occurs sa bus 2. So, yung drawing natin, syempre meron kayo isang generator.
Ilan yung nakakapit sa generator natin? So ito yung .12, J.12, J.12, J.06. Lahat ng main diagonal. Kaya siya tinawag na rate equivalent circuit kasi mukha siyang rate. Alam niyo yung rate? Yung ginagamit sa pangwalis ng dahon. Diba? Ang rate pag ano itsura. Parang, pwede mo sabihin parang walis rin. Pero, kumbaga, nire-rate mo lang kasi yung dahon. Kaya rate equivalent. Yun ang ibig na sabihin. 0.08 po. 0.08. Okay, sorry. So, ano nilalagay mo lang dito yung kanyang equivalent na value. Dahil ang sabi, 1 bar 0, kaya 1 bar 0 yan. So, ibig sabihin, ito, pag may fault ako sa bus 1, ito yung gagamitin ko. Pag may fault ako sa bus 2, ito yung gagamitin ko. And pag may fault ako sa bus 3, ito gagamitin ko. So, for instance, letter B, ang sagot, 3-phase short circuit occurs sa bus 2. Determine the sub-transient fault current and voltages at bus 1, 2, and 3 during the fault. So, ano yung short circuit natin? Yung tawag natin I fault 1, I fault 2, I fault 3. Siyempre, nagkaroon tayo ng short circuit sa bus 2. So, ito, ang mangyari dito is 1 bar 0 over J.12. Ilan yan? Ilan? 8.383 per unit. May angle daw siya. May angle. Bar negative 90. Paano naman yung sa fault 1? Hindi mo gagamitin yung .12. Bakit hindi mo gagamitin yung .12? Kasi, ang sabi, meron kang fault current sa bus 2. Pero inanap yung sub-transient fault current at buses 1 and 3 during the fault. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin na ito yun, 1 bar 0 over J.12. So, balikan natin yung discussion para at least maintindihan. Pero naka-upload to sa Canvas, ha? Nakalagay sa Canvas mo. So, ito yung gagamitin natin. Ayan lang yung formula natin. Pag meron akong fault sa bus N, ang gagawin ko lang yung pre-fault voltage divided by yung impedance lang. Ito naman, para makuha ko yung voltage ko sa bawat buses. And ito naman is yung pre-fault voltage ko doon sa mismong bus na yan. So, may difference tayo dito sa dalawang ito. Now, paano naman pag bus 2 and bus 3? Since sa bus 2 and bus 3, kailangan ko muna malaman yung voltage ko sa bus 1 bago ko sa i-divide ng .12. And kailangan ko makuha yung voltage sa bus 2 bago ko i-divide ng .08. So, kailangan ko muna makuha sa bus 2. Kailangan ko muna makuha si B1 at saka si B3. Para makuha si B1, ilan yun? Equal to 1 minus ZKN over ZNN. Lagay ko na lang muna ZK 1, 2 over Z22 times 1 bar 0. Fix yung formula na yan. So, balik tayo sa matrix. So, ilan yung 1, 2 natin? 0.3
0.08. So magiging 1 minus J.08 over J 0.12. 0.12 times 1 bar 0. Ilan to? Zero point 3 per unit. Then, divide ko lang ng J.12. 2.7778 bar negative 90 per unit. Okay, pag kinuha niyo yung B2, ano mangyayari dito? 1 minus Z22 over Z22 times 1 bar 0. Huwag nyo na i-solve. 0 yan. Palaging 0 kung saan kayo nagka-fold. Kaya 0 yan. Then B3, 1 minus Z32 over Z22 times 1 bar 0. Okay, balik tayo sa matrix. So, ilan yung matrix natin? Ilan yung 2, 3? 0.06. So, 1 minus J.06 over J.12 times 1 bar 0. 0.5 per unit. So, ilan to? 0.5 over J.08. Ilan? 6.25 bar angle, negative 90 per unit. O, yan na yung sagot natin. Ito na yung fault mo sa bus 1, 2, 3. Ayan na yung current mo. Ayan na rin yung voltage. Now, para maging actual yan, times mo lang ng I base saka C base. O, tapos na. Yun yung face mo. Mali ba? Hindi, wala tayong B base kasi periodic yung given mo eh. So, kung kailangan mo ng actual, kailangan mo yung times lang ng B base saka I base. Kaya makikita nyo, balik tayo dito, yung rating ng circuit breaker mo dito, dito, at saka dito is dependent naman bus 1. Pag nakuha mo na yung rating ng bus 1, alam mo na paano yung rating nito. So sabihin natin bus 2 to, alam mo na rin yung breaker rating dito sa bawat isa. Pag bus 3 to, di bawat isa rin yan, alam mo na rin. And sa bus 4, so alam mo na rin dito. Mas madali siya kung alam niyo yung matrix. Kung hindi niyo alam paano gawin yung matrix, hindi niyo masusolve siya. So doon lang yung babalik. So ayan na. Straightforward lang tayo. Okay, eto, nagkaroon daw tayo ng fault sa bus 2 ah. Okay, mabuhin natin. Nandalan natin. Gawin ko naman at bus 1. So, sa bus 1, ang mangyari is 1 bar 0 over J.12. So, 8.3333 bar, negative 90 per unit. F2, hindi ko alam to. V2 over J.12. F3 is V3 over J.08. So, blank itong dalawa. Kaya mangyari, yung V1 ko, yun yung 0 per unit. Pero yung V2 ko is equal to 1 minus Z21 over Z11 times 1 bar 0. 1. At yung 2-1 natin sa matrix. Ha? 0.08 over 0.12. 0.3. Kaya mangyari ito ay 2.778 bar, negative 90 per unit. Then yung B3, 1 minus Z31 over Z11 times 1 bar 0
Ilan yung aking Z31? 2/3. 0 point over J.12 times 1 bar 0 is 2/3 per unit. Then times dito, ilan siya? Two-thirds divided by J.08. 8.333. Yeah. Bar negative 90 per unit. O yan. Ayan na yung aking bus 1. Okay. Then, gawin natin na rin muli. Bus 3. So, IM1 is equal to V1 over J.12. IM2 is equal to V2 over J.12. IM3 is 1 bar 0 over J.08. 0.8. So, ilan po? 1.25 bar negative 19 per unit. Then V1 is equal to 1 minus Z13 over Z33 times 1 bar 0. Ano yung 1.3 natin? 0.04 over 0.08. 0.5. 1.5 na. So, ilan yung akong B1? 4.1667 bar 1993. Okay. B2, pwede magiging 1 minus Z23 over Z33 times 1 bar 0. Ano ba yung aking 0.06 over 0.08. So, ilan to? And B3 0. 0. Nasagot na natin lahat. Meron ka ng ranger sa bawat isa. Ay, meron ka ng rating sa bawat isa. O, ito na lang. Ilan to? 0.25 over J.12. 2.08 33 bar angle. Okay, so main tanong, number 1. Madali lang, no? Siyempre, pag sa design, wala yan. Gagawin nyo sa design yan. Pero sa quiz, baka meron yan. Pero pwedeng wala rin. Pwede. Pwede. Hindi ko alam. Ano ba nakalagay sa problem? Under ba siya ng case 1? Under ba siya ng case 2? Under ba siya ng case 3? Matrix. Ha? Oh, so 3. Case 3. O, tingnan natin kung naintindihan nyo ha. Number 2. Sino gusto sumagot number 2? Letter A. Calculate the initial cemental RMS current in the fault. Saan tayo nagka-fault? Bus 2. Ibig sabihin, ano yung gagamitin natin?
sa bus 2. Oh, lalagay ko fault current sa bus 2. 1 bar 0 over J 0.23. Unless nagkaroon ka ng mga ratings doon. Sabihin natin yung ginamit mong S-base V-base is 11 kV, pero yung voltage ko doon ay 10.5. So, gagawin mo 10.5 over 11. Yun yung gagawin mo. Imbis na 1 bar 0, yung 10.5 over 11. Pero nakalagay naman dyan 1 bar 0. So, ilan to? 4.3 for 4.378 bar ampere negative 90 per unit. Ito na yung aking fault current sa bus 2. Determine the voltages during the fault at buses 1, 3, and 4. So 1, 3, and 4. So V1, V3, V4. So 1 minus 1, 2, 0.2, diba? J.2 over J.23. Ito, ito times ko na 1 bar 0. Ito 1 minus 3.2. Ano yung 3.2? 16. 0.15. 3.2. J.15 over J.23 times 1 bar 0. And yung uli, 1 minus 4.2. 0.151. So, ilan yung V1, V3, V4? Yung una? 0. Yung pangalawa? 0.78. And yung panguli 0.34. Ayan na yung voltages natin sa bus 1, 3, and 4 caused by fault sa bus 2. And then see, compute the fault currents contributed to bus 2 by the adjacent unfaulted buses 1, 3, and 4. So, compute the fault currents contributed to bus 2. Ibig sabihin doon, ang kinukuha natin is yung fault current from 1 to 2, 3 to 2, 4 to 2. So, ang mangyari dito, V1 minus V2 over Z12. V3 minus V2 over Z32. And V4 minus V2 over Z4. So, ano yung V1 natin? Ito. Ano yung V2 mo? 1 bar 0. So, magiging 0.1304 minus 1. Ano yung 1 mo? J.2. Ito naman, V3 natin is 0.3478 minus 1 over J 0.15. And ito, V4. Ha? Ulitin natin compute the fault currents contributed to bus 2. To bus 2. Saan pa dumadalo yung current kung papuntang bus 2? Eh di sa line 1, 2. Sa line 3, 2. Line 4, 2. Etong una, ang inaanap natin, ano yung fault current mo sa bawat isa. Ito, contributed to bus 2. Ito, hindi necessarily na yung nakuha natin is nag-contribute sa
fault na yun. So, P4, 0.3435 minus 1 divided by 0.155. Excuse lang po dyan. Tama. Kukunin ka lang po dyan. Ilan to? Yung IF1 po natin. 348. Bar ang 90. Negative 90. 90 lang. Kasi negative 90. Opo. 90 lang. Kasunod. 4.3438. 3478 to that is sila. Yung uli. 4.377. 90 po. Ito tama. Ito tama. Ito tama rin. Sobra. Oh, 3767. 3767. 3.77. Ay, 151 pala yun. 3477. Pagbabago yung akin, imbis na yung 90, magiging negative J. So, magiging negative 90 lang. Hindi naman magbabago magnitude niya. Kasi di ba parang nangyari, ano ba ginagawa mo pag may negative 1 ka? Nagta-times ka ng 1 bar 180. So, 1 bar 180 times negative 90, so magiging 1 bar 90. Eh kung ginawa mo opposite naman, 1 bar negative 180, so ita-times mo ng negative 90, and 1 bar negative 270, so magiging negative 90 lang. 3477. Ito ulit. 4.3%. Pero same din na lang. 3, 4, 7, 7. 90 po. Pero ito, 80. 80. So ito yung aking fault contributed by each bus sa faulted bus. And yung uli, current flow from bus 3 to bus 1. Assume the pre-fault voltage at bus 2 to be 1 bar 0 and neglect all pre-fault currents. So, ang gagawin natin, I31 is equal to V3 minus V1 over Z31. Eh, ano ba yung V3 ko? 0.3478. Ano yung V1 ko? 1304. Ano yung 3.1? J.16. O, ilan ba? Wait lang. Sagutan muna natin. Mali lahat? Saan? Bakit hindi 0? Kasi nga ang pre-fault voltage natin 1 bar 0. Hindi mo pwedeng hindi. Iba siya dun sa pag kinukuha mo yung mismong voltage dun sa bus during fault. Ang nangyari kasi niyan, ganito yan, di ba? Meron kang circuit diagram, for instance. Originally, open circuit yan. Since open circuit yan, meron kang pre-fault voltage. Ano ang pre-fault voltage mo? Open circuit. Kung ano yung voltage niyan, di ba? Ngayon, sinort mo yan.
Sinort mo yan, ano ba ang property ng short circuit? Mataas ang current, zero yung voltage. Kaya ginawa natin zero voltage kasi napit sa number 2, determine the subtraction fault current and fault voltages during the fault. So, during. Kaya zero yon. Ito, ang sabi, compute the fault currents contributed to bus 2 by the adjacent fault. Ibig sabihin, nung biglang nag-short, ano yung pumasok bigla sa kanya? Parang sabihin natin dalawa kayo, pinaguntog natin kayong dalawa. So nagkaroon, biglang ano yung contribution nyo sa bawat isa? So parang ganun lang siya, nag-short ka bigla. Okay? So ilan to? 3589 bar angle negative 9. 1 point something. 1.3. Ang tanong ko kasi 3 point. 1 point 3.3. bar Negative 90. Di ba 180 din yan, sir? Yung negative 90. Hindi. Magiging 1 bar, ano mo eh? 1 bar negative 180. Kasi di ba, pag meron kang 1, ibig sabihin 1 bar 0 yan. Or ibig sabihin 1 bar 360 yan. Pag negative 1, edi 1 bar 180 yan. Diba? Or yung opposite niyan. Ano ba opposite niyan? 1 bar negative 180. Advanced math. May questions sa pagkuha ng cases 1, 2, and 3. Ito yung una yung kasama dito, test, di ba? Dito. So, expect ko perfect. Okay, ngayon, for instance, may dinagdag sa problem. Nagkaroon ka daw ng tinatawag nating fault impedance. Pag may sinabi na fault impedance, anong gagawin mo? I-add mo lang siya doon sa value na yun. So, for instance, letter E. Lagyan natin letter E. Fault impedance of 0.1 in bus 2. Okay, so ano mangyayari dito? Yung aking IF2, imbis na 1 bar 0 over J.23 lang, dadagdagan ko na 0.1. Sa baba? Dadagdagan ko ng 0.1. Ang purpose kasi ng fault impedance is to lower the current. So, sige nga, i-solve nyo to. Ilan lalabas dito? Pag nilagyan ko ng fault impedance, so 1 bar 0 over J.23 plus 0.1. 3.9873. 3.9873 bar akin Negative 66.5014. So makikita nyo yung 3.9 mas mababa sa 4.3. So yun yung rason kaya tayo nilalagay ng fault impedance. Walang pinagkaiba bakit yung grounding system nyo nilalagyan natin ng additional na impedance para bumaba yung current. Okay. Pero pag walang nakalagay, as is lang. So ibig sabihin yung type ng fault mo is unbolted. Pero pag may nakalagay na impedance, bolted fault na siya. Okay. Pag yung impedance yung even, edi inverse mo, impedance ang kailangan nyo pag short circuit. Kahit ano man yan. Pero pwede rin naman yung impedance, ang mangyayari lang naman, imbis na voltage over impedance, gagawin mo lang voltage times impedance. Ohm's law. Voltage is equal to current times resistance. Ano inverse ng resistance? Conductance. Diba? Voltage is equal to current over G.
Oh, edi gawin na natin circuits 2. So magiging voltage is equal to IC. So ano to? I1. So, bakit? Dapat alam nyo. Hindi ko alam kung nasa-stress ako sa inyo. Hindi ko alam ko eh. Hindi. Okay, so yun lang yun. Wala namang, hindi nyo naman necessarily kailangan kung nahirapan kayo mag-solve ng impedance matrix pag nagde-design na, pero pag exam, kailangan yung gawin talaga yun kung yun yung naka-indicate. Kung nahirapan kayo mag-solve ng impedance matrix, pwede naman yung admittance matrix. But take note, syempre yung formula mo magbabago. Hindi mo na pwedeng gawin yung voltage over impedance. Gagawin mo na lang voltage times admittance na lang. Sige, pakikopya mo na yan. Then, I'll introduce yung next topic natin. Unbalanced fault. Sir, kunyari, di ba admittance to say, kunyari Y32. So, parang makuha natin yung I, yung V3 minus V2 times Y3. Pero kailangan mo minus mo yung voltage. Dalawa na. Ay. Okay, yung pinakita natin kanina, yun yung balance fault. Pero hindi na mangyari sa system yun. Kasi kung palagi mangyari yan sa system, hindi dapat wala tayong kuryente ngayon. Ang madalas nangyayari is unbalanced fault. So ano ba yung mga tinatawag nating unbalanced fault? Nahati siya sa tatlo.
So, bago ko pakita yung formula, papakita lang natin graphically paano siya, or in terms of diagram, paano siya nangyayari. Meron tayong tinatawag na line to ground. Okay. So, sabihin natin, ito yung aking assume nyo na lang poste, kaya nung transmission tower natin. So, meron kang 3 wire dyan, syempre. Tapos isa ito. Ang nangyari, pinutol ni boss. Wala, sumpong kita sa mama ko. Imbis na nakakabit siya dito, nagtap bigla siya papuntang ground. Bakit? Siyempre, nakaputol siya, tapos nang hinangin, nagtap siya sa ground. So, ang tao natin dyan, line to ground. Okay. Pero pwede rin, sabihin natin, pinag-roll kasi ni boss eh, so tinawagan siya. Nakahapak siya sa ground. Line to ground pa rin yan. Pero delikado yan. Kung natatandaan niyo yung discussion natin sa bawat plan, meron na tayong tinatawag dyan na anong type ng voltage yan. Step voltage yan plus touch. Kasi hinawakan niya pero nakastep siya sa ground. Kaya touch tapos step voltage. Pero line to ground voltage yan. Tawag natin line to ground. Okay. Yung kasi doon, double line to ground. Lagay natin yung poste ng Meralco, yung poste ulit. Regardless kung Meralco yan, transmission line, parehas lang yan. So, eto, buhay daw, nakakabit. Pinaglaruan ulit ni boss. Dalawa yung napunta sa ground. Double line to ground. Kaya tawag sa kanya, double line to ground. Kasi dalawang linya, ground ko. Pwede rin, nawakan ni Gulis. Nawakan ni Gulis. So, meron kang touch. May step ka, pero nakatouch ka. So, double line to ground now. Saan? Di short circuit. Kasi yung flow ng current, ang mangyayari niyan, sige, ano nga joke ko, Alpha? Okay, so tawag natin double line to ground call. Kasi hinawakan yung dalawang linya na punta sa ground. Kaya nga, double line to ground. Okay, yung uli, line to line call. Sabihin natin, yung putol yan, naputol rin yung part na yan, pero dikit sila. Line to line. Line to line fault. Yeah. Pero, baka sabihin nyo, di sir, pwede rin natin ilagay si Alpha dyan. Si Alpha. Nagsaselos daw eh. So, si Alpha. Ang tanong, makukuryente mo si Alpha? Hindi. Bakit hindi makukuryente? Hindi siya nakatap. Kaya hindi makukuryente si Alpha. Isipin nyo, ito na lang kung mataas yung insulation ni Alpha dito, sabihin natin, insulation na. Ang mangyari dyan is, dadaloy lang directly yung current sa
Alam niyo yung laruan sa, ay hindi pala laruan yun. Yung exhibit sa Mind Museum na hinawakan mo, tapos yung tatayin mo, yung parang gano'n. At nangyari, dumaan kay Alpha yung kuryente. Eh, mabilis lang yun. Pero ang problema, kailangan bitawan mo ni Alpha kagad yan. Kasi kung hindi bibitawan ni Alpha yan, pwede siyang mamatay. Kasi, pero mahihirapan siya pag bitaw doon kasi kinokontract lang karit yung katawan niya. So, yun yung problema. Pero pag binatawan niya, laglag siya. Okay. Pero paano kung ito, may last case, may tanong tayo. Makikita kayo mga ibon na sabihin ng ibon yan ha. Ang hirap mag-drawing ng ibon talaga eh. So, isipin niyo yung ibon na naka-apak doon sa isang kape. Bakit hindi sila nakukuryente? Bakit wala akong fried chicken pagkatapos? Kasi hindi ka naman naka-short circuit eh. Hinawakan mo lang, wala nangyari sa'yo dyan. Pwede lang mangyari if yung apak ng ibon is doon sa dalawang wire. Sinapakan niya parehas. Pero wala ka namang ibon na kayang apakan yung dalawang wire. Remember, ang distance nito is usually ang distance nito 8 meters. 8 meters yan, tapos sabihin natin 16 meters yan. Wala ka makikitang ibon na kayang hawakan yung dalawang wire ng 6 meters. 16 or 8. Kaya po ito. Magkakaroon ka ng drop. Sir, paano pa naka-1 hand lang? So, sabihin mo, yan. Yan ang bumaba na si Jim. Wala pa rin mag-iingat dyan. Pero, sabihin natin, yung tropa ni Jomel, ikaw daw. Magsasakyan. Pinapakin niya yung poste. So, may mag-ground ka. So, mag-ground, makukulit. Eto, buhay ka. Pero wag mong aapakan yung poste kasi mag-ground ka. Wag mo rin aapakan tapos umapak ka sa ground. Mag-ground ka rin. So yun yung mga kailangan. Yun yung mga reasons kung bakit. Isipin nyo na lang live wire yung poste ng Meralco tapos may inaayos yung lineman. Bakit agad na yung buhay sila? Okay. Additionally, may protection pa sila. Minsan, yung lineman, pag nag-aayos yan, minsan, sabihin natin, yung lineman yan, nag-aayos. May nakaikot sa kanilang wire, karaniwang may nakaikot silang wire, tapos papunta yun ng ground. Yun yung kasi ginagawa nila para mag-ground yung short circuit, para hindi dumami sa kanila, diretso palabas. So, merong mga seminars yan, may trainings yan karaniwan, kung gusto nyo mag-lineman. Kung gusto nyo lang, meron ginagawa. Pero hindi kayo umakat. Ay, hindi kayo umakat. Sayang. At sa karaniwan, pag lineman ka naman may insulation, ka naman may gloves ka, hindi naman hawakan mo bare-handed yan. Pero karaniwan may mga ganyan para ma-avoid yung kaya tawag namin na accident. Kasama yun sa mga standards sa NFPA, sa FFPE, kasama rin siya sa OSHA. So wala ka ganyan problema. Pero eto na, sabi ko nga, pwede nyo i-try ito, hindi kayo makukuryente.
Pero please lang, pagdasal nyo na hindi kayo babagsak sa ground na hawak nyo yung kable. Hindi magkakaroon tayo ng short circuit. Okay. Now, itong double line to ground, saka line to line fault, ito yung madalas na mangyari sa power system natin. Yung 3-phase, bihira siyang mangyari, pero kailangan natin computein kasi siya yung pinakamalaki yung value. Etong line to ground, double line to ground, and line to line, maliit yan. Kumbaga, kung meron tayong parang hierarchy ng mga values ng current, 3-phase, short circuit, ito yung highest natin. Line to ground, short circuit natin is yung lowest value. Double line to ground and line to ground, in between lang yan. So, nasa gitna lang siya. So, ino-compute natin lahat yan para malaman ko yung yung line to line, short circuit lowest value. Bakit? Para at least alam natin kung ano yung minimum current para mag-trip yung breaker during short circuit. And ano yung maximum current para kayanin yung breaker bago siya mag-trip ng short circuit. Kasi isipin, ang short circuit, mabilis lang yan. Milliseconds, microseconds, meron na kagad na flow. Kung hindi mo bubuksan yung breaker, anong mangyayari dyan? Diretso yan, papunta doon sa network mo. Kasi once na nagkaroon ka, for example, ng line to line, syempre, sinort mo yung dalawang linya, saan siya mag-flow? Dalawang linya lang naman yung pwede niya mag-flow, either line A or line B. Pagkatapos, saan pupunta yan? Ano ba kasunod niyan? Kung sabihin natin, ito yung bahay ni Alpha, sabihin natin, ginawa ko na naman ng distribution. Pero parang mali. Tapos, ito yung kanyang service entrance. So, syempre, makukuryente mo is Alpha, tapos diretso sa bahay niya. So, ano yung kasunod na mangyari? Masisira lahat ng mga equipment ko sa bahay. So, if that is the case, para ma-avoid mo yun, kaya yung panel board nyo may grounding. Kaya kayo naglalagay ng grounding para hindi siya dumiretso dun sa equipment. Diretso siya sa ground. So, yun yung essence natin. Yun yung ginagawa natin. Ulitin natin na, meron tayong line to line sa 3-phase. Pag nag-size ka ng breaker, meron ka tinatawag na 3-phase na circuit breaker. Yung unang rating na to, yung ampere rating, normal condition. Ibig sabihin, walang fault. Ano lang yung current carrying capacity ng breaker mo at saka ng wire mo nang walang fault. Sabihin natin ngayon, ano yung current na dumadaloy dyan sa projector, sa fluorescent lamp, sa aircon, etc. Bago mag-trip yung breaker. So, sabi dito, 30 ampere trip. Ibig sabihin, pag binuksan pa yung yung aircon, dapat hindi lalagpas siya ng 30 ampere. Below 30 lang siya. Tawag natin doon yung ampere rating. Yung kasunod na makikita nyo dyan, mayroon kayo makikita na KIC rating. Now, yung KIC rating, meron niyang different value. Meron kang minimum at saka maximum. Yung minimum, yun yung current during line to line. Kasi hindi mo ma-avoid na pwede magkaroon ng line to line fault. So, dapat alam niya na line to line fault yun. Yung maximum, ibig sabihin, pag lahat, yun. Or let's say, sabihin natin, drawing rin natin visually, 3-phase fault. Tinawagan lahat ni boss yung linya. Tapos na-renown niya, 3-phase fault yun. So, yun yung maximum natin. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ang ginawa nyo pa lang is, sinize mo yung breaker, ampere rating during normal, ito yung voltage. Then, pwede mangyari, under this one, meron tayong tinatawag na instantaneous
Tapos yung mga half cycle and so on. So ano ibig sabihin nito? So kung drawing tayo ng sine wave, okay. Nag-short circuit ka, tumaas yan, tapos unti-unti ang bababa until magiging steady state yan. Etong part na to, ang sabi natin, ito yung subtransient. Tapos ito, transient. Then ito, steady state. Now, pag sinabi natin instantaneous, ibig sabihin, kung ano yung value mo nung nagkaroon ka ng fault, sabihin natin, drawing mo na natin. Kung ano yung value nung bigla ka nagka-fault, instantaneous yun. Ayun. Ito na, sabihin natin ito yun. Okay, half cycle. So, magdodrawing ako ng half cycle na curve. Ito yun. Assuming namin ito yan. Ito yung half cycle. Ibig sabihin, magti-trip yung breaker after 1/2. Kailangan yung pag-trip niya, nabasa niya yung rating na yun. Then, pag sinabi natin for instance, 2 cycles. O, ibig sabihin 2 cycles. So, magdodrawing tayo ng dalawang sine wave doon. So, isa, dalawa, diba? So dito ang drawing natin is isa, dalawa. So ito yung 2 cycles natin. After 2 cycles. Now, alam mo na yun. May value yan. May current yan. Kailangan yung current na yan is kaya yung value na to. Sabihin natin, yung instantaneous ko ay 10K. Pero ito ay 20K. So, ano mangyayari? Wala. Sira na yung breaker mo bago ma-trip. So, kailangan kakayanin niya yung 20K. Pag 20K rin yung rating mo, papasok siya instantly do sa breaker and instantly magbubukas yung breaker. Kasi kaya niya yung 20K. Pero kung sabihin natin, ginawa mo 10K lang yon, tapos pinasok mo 20K, sira yung breaker mo. Okay. Now, for example, upside up, ang pinasok natin di 20K, sabihin natin 10K yan. So, mababa sa 20K. Ano mangyayari? Wala lang. Dadaloy lang yung 10K sa breaker mo. Until lumit yun. Nung lumit siya, ang naging value niya after 1 upside is 8K. So, dapat ito ay 8K. Kung less than 8K yan, sira yung, hindi magtitrip yung breaker. Pag greater than 8K, depende. Kasi titignan mo ulit yung maximum and minimum current niya kung pasok dun sa rating. Then, and so on. So, ito yung next na gagawin nyo. Karaniwan ang tawag naman natin dito is yung time setting. Ito yung time setting ng breaker mo at saka ng mga release natin. So, dinedesign mo yan, binibase mo rin yan sa datasheet. Okay. Kapag sa pag nag-trip ka lang, hindi ba maximum lang sinusundan para sa inyong minimum? Ha? Di ba sir, pag trip yung breaker, ang sinusundan is yung maximum kasi compensan lang yung capacity. Bakit may minimum? Okay, bakit may maximum sa kami minimum? Hindi kasi natin pwedeng kunin lang yung maximum lang. Ang reason for that is, tatandaan nyo, bihira lang mangyari ang line, ang 3-phase short circuit. Kumbaga, this is only 5%, sabihin natin, of total faults na nangyayari sa system. Etong tatlo, 95%. So, mas madalas nangyayari to. Kung hindi niya kakayanin yung line to line, or kung kakayanin niya yung line to line, ano mangyayari? Dadaloy lang siya directly sa system po. Eh, di ba, babalik tayo sa ampere rating. Ang ampere rating mo is during steady state. So, tayo mo pa ba umabot ng steady state yung value bago siya mag-open? Ang steady state is karaniwan 20 cycles and above. Ibig sabihin, 20/60 seconds.
Anong ginawa mo sa before ng 20/16? Wala. Hinintay mo lang bumaba siya. Pagbababa niya is wala na ba ma-epektuhan na ibang equipment? Kasi ang isipin nyo lang, ang pag-travel ng current mo dyan, sobrang bilis. Speed of light yan, 3 times 10 to the 8. Kung let's say, hindi nag-trip yung breaker or hindi nag-open yung breaker, automatically pupunta siya sa pinakamalapit na equipment na pinakamababa yung impedance. E paano kung yung pinakamababang impedance po nagkataon is yung buong subdivision nyo? So lahat ng current pupunta sa bawat bahay, kahit maghati yun, mataas pa rin yung value na yun, then what would happen? Masisira yung mga appliances natin. Buti sana kung yun lang. E paano kung mag-cause yan ng sunog? Or mag-cause yan ng arc flash na tinatawag natin? So mas delikado yun. So to avoid that, we want to have tripping. And hindi pwede na maximum lang. Kailangan mo rin kunin to dahil ito yung madalas na nangyayari. So yan yung explanation behind ito. Okay. So yan yung pagde-design nyo. Now, yung fault current na kinukuha nyo dito, pwede nyo rin gamitin yan sa grounding system nyo. Kasi yun yung basis ng paglalagay nyo ng grounding rods or ng grounding system natin. Mapa residential yan, commercial, industrial, or even power networks. Pare-parehas lang yan. Nagsusolve ka ng fault. Ang nangyayari lang, nag-iiba lang yung value mo. Lumalaki lang, marami ka lang ibang consideration. Kung pwede mo rin consider yung current, yung fault current na yan para malaman mo kung let's say may substation ka, ito yung substation transformer mo, gaano kalayo dapat si gullis sa substation para if ever magkaroon ka ng arc flash dito, walang mangyari sa kanyang masama. So, ano yung minimum distance mo? Or, kung hindi man may arc flash during working time, ano yung precautionary measures na gagawin mo? And, mabibase mo yun, dito pa rin. So, lahat ng mga kasunod na parts is dito nang galing. Kaya, kung mapapansin nyo yung example natin sa power plant, bibigay na sa inyo yung short circuit current. Pero yung short circuit current na yun, kinocompute natin. So, kailangan nyo muna computein bago nyo makuha yung mga kasunod na part. So, dito siya nag-branch out. Okay. So, now, alam nyo kung ano yung mga different types ng unbalanced fault. Ang tanong, pwede ba mangyari na may sabay na fault? Sabihin natin, yan natin, ang drawing ulit. Dalawa na yung naglalaro sa poster na may alpha natin, ha? Yan, si Alpha. Saka si Rico daw. Okay, si Alpha, hinawakan daw niya itong line na yan. Yan. Kaso may naka-apak daw dito para magkaroon ng short. Tapos, so meron tayong double line to ground. Tapos meron tayong line to ground. Pwede ba mangyari yun? Yes, pwede mangyari yun. Pero bihira yan, ha? Mas bihira mangyari yan. Kumbaga parang sinadya mo lang yan para mangyari yan. Ang madalas na mangyari lang is line to line kasi pag may hangin pwede silang magdikit eh. Line to ground kasi biglang naputol lang ng isa or double line to ground. Bihira mangyari na sa balik. Pag wala yung dalawang tao dun sa... Pag wala to, yan, tanggalin natin. Hindi, wala lang. May dumadayo lang sa kanyang kuryente. Sinort lang niya yung sarili. Ginawa niyang pag-doctor yung sarili niya. Pero isa pa ba, double line to ground niya. Kumbaga, ang meron ka lang dito double line to ground. Sabay-sabay yan lahat. Walang mabubuhay dyan. Kahit anong mangyari, walang mabubuhay doon. Hindi lang, syempre, ang flow of current, saan ba nagsisimula yun? Depende, dito kasi kung simultaneous yan, hindi na natin balik natin yung tamang sinunod natin. Yan.
Siyempre, habang may dumadaloy dito, eto dumadaloy na rin pababa agad. Hindi naman pwedeng sabihin na itong mga to, unahin ka namin bago kami bumaba. Sabay-sabay. Okay. Ang tawag natin dito, for example, may line to ground ka, may double line to ground ka, is what we call simultaneous faults. Okay. Pero, ganito lang ang pwede mangyari pag naputol. Hindi necessarily. Pwede mangyari is pag nagdikit lang sila or nagkataon yung poste mo biglang bumaksak dahil sa hangin, pero nakakabit pa rin siya sa isa, pwede ka pa rin magkaroon ng line to ground, double line to ground sa three phase. So, hindi naman necessarily kailangan putulin mo para magkaroon ka. So, that is why madalas ang iniisip natin pag distribution system gawing underground. Kasi pag underground ka, wala nang, sabihin natin, may lasindero na tumama sa poste ng barangay. Walang ganon, yung mga ganon, human error sa tawag natin. Pero ang problema kasi, pag nasa underground ka at bigla kang nagka-fault doon, mas mahirap hanapin kung nasaan yung fault. Hindi kagaya nito, alam mo na kagad kasi makikita mo na hawak ni boss yung tatlong linya, di ba? So alam mo na kagad. Pero kung nasa underground yon, kailangan mo pang gumamit ng equipment, then bubuksan mo pa yung underground system mo para i-repair siya. Ito mas madali yung na-ferry, na overhead. Pero mas prone siya. Yun yung difference. So, depende yun sa mga standards na sinusunod mo per city, per country, kung ano yun. Pero in compliance, kasi palagi dapat siya sa codes and standards. Kailangan nandun ka. Hindi ka dapat above. Hindi ka dapat below the standards. You're always above. At the same time, ang order ng pagsunod natin is always, umpisa tayo sa PEC. Kung wala ka sa PEC, international standards. So, ang international standards would be IEEE, IEC, ANSI, and so on. Pero yung PEC, palagi yan yung una natin tinitingnan. Philippine Electrical Code, palagi. Pero may tanong, may attended ako seminar. Paano daw pag, let's say, yung company mo kailangan comply sa PEC, kailangan comply sa IEC, kailangan comply sa IEEE. Sino ang susundin mo? Sabihin natin, ang pinag-usapan natin is ang PAS-3. Dito daw 1.25. This is 1.5. This is 1.15. So, sino ang susundin natin? It's always PEC. Philippine setting is always PEC. Pero ang kinagandaan nito, pag sinunod mo yung PEC, automatically sinusunod mo na yung IEEE. Pero pag sinunod mo yung IEC, nasunod mo na yung tatlo. Pero take note yung binigay mo na number, hindi yan yung mismong number na standard. Baka yan yung gamitin nyo, wala yan. So for example, 10 ampere yan. So ibig sabihin magiging 12.5 to, magiging 15 to, magiging 11.5. Siyempre, pag sinunod mo yung 12.5, wala kang problema. Pasok ka sa PEC, pasok ka na sa IEEE. Kasi ang nakalagay doon, dapat above ka nung current. Since above ka na 11.5, pasok tayo. Pero pag sinunod mo yung IEC, pasok ka sa lahat. Kasi above ka sa ano. Ang ibig sabihin nito, para at least makita natin, greater than or equal. Pero pag sinunod mo yung IEEE at hindi mo sinunod yung PEC, hindi ka in compliance sa Philippines. Kailangan ang minimum requirement mo is always PEC. So pag let's say, naglalagay kayo ng standard sa design nyo, okay na yung PEC lang. Pero kasi may mga certain equipments na wala sa, or certain applications na wala pa sa PEC. So saka kayo mag-international standards. So yun dun lang siya. Pero kung gusto nyo gamitin lahat, wala namang problema. But basta ang minimum requirement is always the Philippine Electrical Code. Palagi yan. Kahit saan kayo pumunta, kailangan nyo yung tingnan.
And ang EDC, marami yung interpretation. So, kailangan nyo basahin siya mabuti at ma-explain yung detail. So, that is how you put yung design. Okay, now, balik tayo. So, okay na. Alam nyo na yung mga fault kung paano nangyari. Paano siya kumpitin? Okay, dito papasok yung sequence network natin. So, if let's say meron akong single line to ground, ang ibig sabihin nun, ground mo nga yung isang linya. Then, magkakaroon ka ng short circuit dito. So, the first step is to draw your sequence network. So, to drawing natin si positive, si negative, saka si zero sequence. So, pag drawing natin si positive, negative, and zero sequence, literal na i-connect natin in series yung tatlong network mo. So, ito si positive network, ito si negative, and ito si zero. And ito yung tinatawag nating fault impedance. Since tatlong network tayo, kaya naging times 3 yan. Kaya naging 3ZL. Then mag-apply lang po ng isang KVL. So pag nag-apply mo ng KVL, voltage minus current and impedance sa positive network, negative network, and zero network. Then simplify, makukuha ko yung current sa positive. And since during line to ground fault, isang phase lang yung meron, yung iba ay zero, ibig sabihin, IA is equal to 3IA1, IA2, and IA0. Paano nangyari yung pare-parehas yun? Kasi wina-1/3 mo lang yung value ng positive, negative, and zero sequence component mo, and it's just based dun sa magnitude. So, simplify natin. Ito yung magiging value mo. Ayan na yung formula mo. 3 times voltage over Z1 plus Z2 plus Z0 plus 3ZL. Ano yung ibig sabihin ng Z1? Equivalent impedance at positive sequence. Z2 is negative, and Z0 is 0. Pag ito ginamit mo, actual yan. Now, paano pag percentage or per unit? Siyempre, pag percentage, naka-percent to, so kailangan i-times ko ng 100 sa taas. Bakit ko i-times ng 100? Parang dinivide mo ng 100 yung bawat isa, then in-inverse mo, aakyat mo lang. Itong I-rated mo, ito yung I-base. Okay. Paano pag naging per unit siya? Wala rin, ganun rin. 3 I-base over per unit impedance. So, yan ay pag line to ground. Okay, line to ground yun. Next, paano pag nagkaroon tayo ng line to line? Ano mangyari pag line to line? Ibig sabihin, sinort natin itong dalawa. So, pag sinort natin itong dalawa, nagkaroon ka ng closed network. Since nagkaroon ka ng closed network dito, hindi pa rin naka-ground yun, wala kang zero sequence na impedance. Since wala kang zero sequence na impedance, ang pinag-usapan lang natin is positive and negative. So, ito lang ang dalawa. Pero kailangan nyo consider na ang mangyari, balik tayo sa diagram natin kanina, iikot lang yung current mo. Iikot lang siya din sa linyang to. Ibig sabihin, yung value ng IP pa ganito is equal sa value ng IC. Kasi nag-short circuit ka doon. So, iikot lang siya doon sa point na yun. So, IP is equal to negative ng IC or vice versa. IC is equal to negative ng IB. Then, mag-apply lang tayo ng Ohm's law and simplification. Ito na yun. Square root of 3 natin. Over Z1 plus Z2 plus ZF. Wala na yung times 3, ZF na lang. Then, pag percentage times 100, pag per unit, I-base lang. Last time, yung medyo mahaba ng konti, nagkaroon ka ng double line to ground. Ibig sabihin, sinort mo yung dalawang linya, ground mo pa. So, if this is the case, ang mangyari dito, yung positive, negative, and zero sequence is iba na yung connection, hindi siya naka-series. Ang zero sequence natin is naka-parallel. Ang positive sequence natin is naka-parallel sa negative sequence saka sa zero sequence natin. So,
So, gagamit ka lang ng current divider at saka ng Ohm's law. Ito Ohm's law yan eh. So, makita mo Z1. Tapos yung connection natin dito is Z2 in parallel sa Z0. Tapos, nag-current divider tayo kasi kinukuha natin yung zero sequence, then times 3 natin. So, medyo mahaba yung formula natin dito. Yan tatlo. 3Z2 over Z1, Z2, Z0. Z2 plus Z0. Ito naman percentage and ito naman is per unit. So, yun lang yung pagkuha nyo ng line to ground, double line to ground, and line to line. Now, ang tanong, paano kung let's say hindi radial? Paano kung loop type? Siyempre, magkakaroon ka ng tatlong impedance matrix. So, ang kukunin mo na lang na value dyan would be yung value ng equivalent mo sa positive, sa negative, and sa zero. Okay? So, para mas maintindihan, let's solve some example. Siguro mga 4 lang na example. Okay, number 1. A 3-phase AC generator rated 125 MVA, 13.8 kV has a positive, negative, and zero reactances as follow, 5, 5, and 2. If this generator is grounded to a resistance of 0.2, calculate the following. 3-phase, 2-phase, pag sinabi mo 2-phase, that is line to line. Single line to ground and double line to ground. Kunin muna natin yung aking Z ground in terms of per unit. So, ang gagawin ko is 0.2 divided by 13.8 kV squared over 125 MVA. Saan nanggaling to? Ito ay Z base. Siyempre, sa taas is actual para maging per unit. So, ilan yung per unit natin? Ilan to? Ano mo sabihin? 13.8 kV squared over 125 MV. kV, wala kang kV. 0.131. May kasunod ba? 131.3. Okay, umpisahan natin. Balik tayo. Ano yung 3-phase ko? Siyempre, ang 3-phase ko is 1 bar 0 over positive sequence. So, ano yung positive sequence ko? 5%. So, 1 bar 0 over 0.05. Delta times ko na, makukuha ko dyan per unit. Para makukuha yung actual, times ko ng 125 MVA over square root of 3 times 13.8 kV. Saan nanggaling to? Ito naman, yung kinuha natin dito is I base. Kasi ito makukuha mo dito is I per unit. So, ilan itong 3-phase natin? Kilo ampere natin, 104.5924 kilo ampere. So, yan yung aking 3-phase. Okay, punta tayo sa letter B. Ano ba sa letter B? Line to line. So, babaguhin natin yung formula. Pag line to line, magiging square root of 3 times 1 bar 0 times positive sequence plus negative sequence. So, magiging square root of 3 times 1 bar 0 over 0.05 plus, ano yung aking value?
5%. Anong gagawin ko sa 5% divided by 100? Take note kasi generator lang tayo. Kasi pag renowing mo yan, ito lang yan. Yung generator mo, tapos dito ka nagkaroon ng fault. Pero kung may transmission line ka pang kasunod, isasama mo siya. Okay? So, plus 0.05 times I base, 125 MPa over square root of 3 times 13.88. So, yun ito. So, ito yung aking minimum current during short circuit. So, dapat kung magkakaroon ka ng short circuit, dapat sa pagitan ng 90 to 104 lamps. Pag below 90, hindi mo siya i-consider na short circuit ka. Sir, saan po galing yung water Ha? Per unit tayo, wala naman nakalagay kung yung rated voltage mo is 5% above or 5% below. So, ano gagawin natin? 13.8 divided by 13.8. So, ito ang mangyari dyan. 13.8 divided by 13.8, which is 1 bar 0. Pero kung for example, may sinabi na voltage, ang voltage mo ay 13.2. So, anong gagawin mo? 13.2 over 13.8. Pero walang nakalagay, kaya 1 bar 0. Ano yung paras? Okay na. Okay, letter C. Ano yung letter C daw natin? Line to ground. So, ano mangyari? Line to ground. 3 times 1 bar 0 over positive plus negative plus 0 sequence plus 3 times grounding. Bakit 3 times? Kasi yung ground mo nilalagay mo per phase. Then, times ko na 125 MVA over square root of 3 times 13.8 kV. So, ano itong Z1 natin? This is 0.05. Ano yung Z2? 0.05. Ano yung Z0? 2 divided by 100. So, 0.02. And yung ZG, 0.1313. So, mangyari, 0.05 plus 0.05 plus 0.02 plus 3 times 0.1313. Kailangan mo yung times yun. Itong ZG na to, dito lang sa ZG. Hindi pa kasama yung times 3. Kaya kailangan mo yung times 3. So, ilan yung makukuha natin? At 30 point. So, 30 point. 529 kilo ampere. Paano pag tinanggal ko yung grounding? Ilan yung value? So, ang mangyayari, wala yung 3 times 01313 ah. Tanggalin natin yung 13 point. Ay, 130 point 7. Okay. Okay. So, balik tayo dito. Ang sabi natin, ang set of
acceptable na yung double line to ground and line to ground mo is between your 3-phase and your line to line. Acceptable yun. Pero what would happen pag less than? Acceptable. Yes or no? Sino sabi yes? So, may nagsabi bang no? Acceptable ulit ko paano kung yung value nitong dalawa is below line to line? Acceptable ba siya or hindi? Yes or no? So, hindi. Bakit? Dahil hindi lang siya ibigay, yun ang ibaylan mo. Okay? O, paras, bakit yes? Okay. Kung may nagsabi sa inyong yes, that is correct. Bakit? Mabalik tayo. Ano ba ang purpose ulit natin ng grounding? Para doon pupunta yung current. Now, ang ayaw kasi natin mangyari is yung grounding current mo is mas malaki sa 3-phase mo. Dahil kung mas malaki sa 3-phase mo yan, it would cause sometimes tinatawag natin na duisang stripping. Kasi isang line lang naman yung ground eh. So, bakit mo kailangan apektuhan yung buong system na mag-isolate? Kaya ka na naglalagay ng grounding system para yung current dumali sa kanya. Ang problema kasi, pag nasa pagitan pa rin siya, pwede pa rin siya mag-break. Sige, okay lang yan. Kaso isipin nyo na lang, every time na magkakaroon ka ng line to ground, double line to ground, mag-open or mag-close yung breaker. So, it's very unlikely na maganda yun sa system mo. Kasi, lalo na kung may mga electronic devices ka, may mga computers ka, etc. Isipin mo na lang, sa cellphone ka release or nagla-laptop ka, tapos biglang on and off yan. Ano mangyayari sa laptop? Masisira yung electronic device. Kaya, mas gusto natin, mas mababa siya sa line to line. Kasi, kaya ka na naglagay ng ground, ano mangyayari? Diretso na kagad siya sa ground. Kasi ilalagay mo ng grounding impedance or grounding conductor is mas mababa kaysa sa linya mo. So, doon dadaloy. Kahit maglagay ng short circuit, doon pa rin siya dadaloy. So, para magawa natin yon, naglalagay tayo ng grounding reactor, grounding conductor, grounding resistor, or kung ano man tawag mo sa grounding na ilalagay mo sa component. So, kung sa generator, naglalagay ka ng grounding doon. Sa motor, ganun rin. Sa transformer, ganun rin. Sa transmission line, may grounding conductor ka. Para yung current mo lumiit as minimum as your 3-phase short circuit current, as minimum as that. As maximum as your 3-phase, as minimum as below your minimum available current. Kasi kung mas mababa siya, kagaya nito, kung mas mababa siya sa 90 ampere, nadaloy lang siya sa system mo, pero diretso siya sa ground. And kaya na yung 30. Isipin nyo na lang yung 130 kung nadaloy sa ground. Masyadong malaki yun. So, pinapalit natin, ginagawa natin 30. Kaya gumagamit tayo ng grounding. So, pinakita ko lang dito, kaya kung pinasolve yung dalawa, para makita nyo yung difference nila. Anong difference nila? 100,000 mahigit. Tapos yung value nito is mas malaki pa sa 3-phase. So, yung line to line nyo, at saka yung double line to ground nyo, dapat nasa gitna or less than 90. Kaya pag nag-solve kayo, for example, ginagawa nyo na yung design nyo, or let's say, nagtatrabaho kayo, may ginagawa kayong design. As much as possible, binababaan nyo yung line to ground and double line. Ayaw nyo na yung value ng mas mataas dito or even mag-exit dito. So, dapat either below or in between lang. Pero bihira tayo sa in between. Kasi lalo na kung transmission system yan. Matatanggap ko pa yung in between na yan pag nasa bahay na lang or nasa industrial establishments ka. Pero kung sa transmission system ka, which doon ka nagkakaroon ng switching ng power, hindi maganda na palaging kailangan i-open or i-close mo yung circuit breaker. So, it's always less. Kaya, ang acceptable value natin dito will be ito, 30. And yung uli, naglagay tayo ng double line. So,
So, double line to graph. So, paano mo gagawin yung double line to graph? 3 times 1 bar 0, Z2 over Z2, Z1, Z2 plus Z0 plus 3Z3 plus Z2 times Z0 plus 3 times 125 MVA over square root of 3 times 13.8. Okay, anong value natin ng Z1? 0.05 plus 0.02 plus 3 times 0.1313. So 0.05 times 0.02 plus 3 times 0.13. So ilan yung double line natin? Yung Z pala. Dahil ito sa taas, 0.05 to. So makikita natin na mas bababa yung double line to ground natin kaysa sa line. So acceptable value ng dalawang to. Okay, sige, dyan na lang muna. Pagod na ako eh. Pag nakikita ko kayo, napapagod ako. Wait, wala pa ako sinasabi ha.
Ah. Ha? Pag dinerive mo yung formula, lalabas yan. Nandito naman yung naka-upload rin yan sa Canvas kung paano dinerive. May times 3 tayo pag line to ground, saka double line to ground. Pag 3 phase wala, kasi positive sequence ka lang. Pag line to line, square root of 3 yun. Hindi nyo kailangan i-memorize yan. Kailangan nyo i-memorize lang yung pag-drawing ng diagram as well as yung concept. Pero kung hirap kayo doon, yung iba, mini-memorize lang. Eh, nagkataon, ilang beses ko na sinusolve to problem na to, paulit-ulit lang. So, nakakabisado ko siya. So, ang tip ko lang sa inyo is mag-solve lang kayo ng solve. Kahit paulit-ulit yung sinusolve nyo, syempre, wag naman yung isipin in the sense na yung given, paulit-ulit rin. Yung concept niyan, paulit-ulit lang. So, paki-ano lang natin. Okay, so on Tuesday, sa kasamang palad, hindi tayo makapag-experiment 5 yung short circuit. Pwede nyo gawin yung experiment 5, experiment 4 lang yung magagawa natin. Yun lang yung papasa nyo ng final. Kasi the following week, hindi kayo pwede mag-experiment sa 11 and 12 kahit ano mangyari dahil departmental na yon. So, kumbaga, sa Tuesday na lang. Kaya yung papasa nyo, exercise 4. Pero naka-upload yung exercise 5, pwede nyo gawin yung exercise 5, then pwede nyo pa-check sa akin, pero pag pina-check nyo sa akin, walang kinalaman dun sa grade nyo. Yung 4 lang yung meron. Okay. Then, boss, kakasabi ko lang boss, di ba? Gagawin natin yung experiment 4 next week, Tuesday. Hindi tayo makakagawa ng experiment 5 kasi yung kasunod na linggo nun, wala nang klase, exam week na yon. So, last topic natin, continuation nito sa Thursday. Sa kasamang palad, hindi tayo mapod sa kasunod ng mga topic, yung sa circuit breaker, sa reactor, sa protective device, sa stability, sa network microgrid. So, lumabas na yung table of specification sa board exam. 25% ng EE galing sa power system, power plant, transmission. Ibig sabihin, sa 100 items, kung kabisado nyo to or pinaghirapan nyo at alam nyo talaga to, meron kang 25 out of 100 kagad. Kung pakiramdam mo, hindi mo alam ba siya, at sabihin natin na pumasa ka or INC ka, pwede naman kayo mag-sit in next sem. Kasi pakiramdam ko next sem, wala masyadong holiday next sem eh. Nung check ko eh, wala pa ako nakikita. Nagdadasal rin ako na walang transport strikes. Kasi ilan naman yung dahilan kaya bumili. So, pwede kayo mag-sit in, walang problema, pero magpaalam kayo. Pero pag nag-sit in kayo, huwag kayong maingay ha. Kasi kung maingay kayo, hindi ko na kayo papapasukin. Huwag rin kayo matulog. Magsisitin kasi kayo, tapos matutulog lang kayo, edi sana sa bahay ka na lang natulog. Okay, so okay lang sa akin na magsitin kayo. Kung papasa kayo or mag-i-INC kayo. Pero kung hindi, expect na mas marami kayo matututunan next sem. Kasi syempre, pakiramdam ko, abot din sa mga topics na yun. Wala akong problema. So ulitin ko 25% lang EE is power plant, power system, and distribution. Ganun rin sa distribution, pakiramdam ko mas marami akong madidiscuss next sem kaysa ngayong sem. So, hindi naman ako madamot, pwede kayo mag-sit in doon. Basta wag lang kayo magpo-cause ng commotion na kagaya ng ginagawa niyo dito ngayon. So, kailangan huwag kayo matutulog, etc. Okay. So, yun. So, next, if ever. So, yun. Tapos, please, wag na kayo magdasal.
mahirap pag yung department, yung exam nyo naging online. Hindi ko alam kung anong mangyayari pag naging online yun. So, ang last day dati is 16. So, alam nyo naman kung pinaghirapan nyo yung grade nyo, pakiramdam ko naman pinaghirapan nyo yung grade nyo. Kahit minsan, halata naman na hinihintay nyo lang yung kasama nyo na magkasagot bago kayo magkaroon ng sagot. Kasi makikita naman yung pag nagpapasa kayo ng online submission, wherein kung sino yung uling nagsasubmit karaniwan either hindi alam na meron palang doon. Kasi tandaan nyo yung notification ng Canvas, i-on nyo naman pag may klase. Pwede nyo i-off yung pag walang klase, pero pag during the semester, i-on nyo kasi yung iba ginagawang dahilan na hindi nakikita yung notification. Eh sa akin, nagdo-notify eh. Ako yung gumagawa, nagdo-notify rin sa akin eh. So, imposible naman sa inyo hindi nagdo-notify yun. Ang reason lang para hindi mag-notify yun is pumunta kayo sa setting, tapos sinabi nyo na off yung notification. Pwede yun yung gawin yun eh. Di ba kahit naman sa cellphone, pag may app kayo, pwede nyo i-off yung notification. So, i-on nyo naman kahit yung sa tingin ko mas maganda ang i-on nyo yung sa app kaysa yung sa email. Kasi yung iba nga sa inyo hindi nagbabasa ng email or hindi nagbubukas ng email. Nalaman na natin yan no, meron sa inyong biglang hindi makapag-access ng Canvas kasi walang two-factor authentication. So marami sa inyo yon, di ba? So, yun. So, yung mga ganung bagay lang, huwag nyong kalimutan.